Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po bang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Alam ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihinang hustisya. Reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Correct. Nagbabalik po sa impapawid ang programang Balita na Serbisyo Pa ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-18 sa buwan ng Marso. Sumasa inyo ang inyong mga lingkod, David Oro at Elko Di Giusabi, magandang hapon mga kaibigan. Hindi kompleto magiging araw ninyo sa DWIC kung di nyo kami makakasama. Correct ka dyan. Welcome to the program. At ngayong araw nito, syempre tayo po ay tututok sa mga national news pa rin. Pero bahagi po ng programa natin kapag araw ng Huwebes ay may kaugnayan po sa usapang pangkalusugan, syempre. Because health is wealth, ika nga partner. Correct. At ngayong araw na ito, open po ang aming mga linya ng komunikasyon, partner. Ang mga linya po natin ay 084701750 hanggang 54. At ang ating pong text line ay 0999-376-6768, partner. Ayan. At mga kaibigan, bukod ho dyan, syempre pa, in a new technology, kasama nyo kami sa ating FB account. Yan po ang DWIC 882. Log-on nyo lang sa inyong mga FB search engine. Lalabas ho dyan ang DWIC, andyan ang ating mga balita at lahat-lahat na ng impormasyon. Yeah. Website natin, DWIC882M.com. And of course, kung gusto nyo masilip mismo ang ating program, dyan po naman sa Balita na Serbisyo Pa. At partner, ang isa po sa mga mainit na issue nga na nagdadagdag po sa pagiging pagka-alarma ng ating mga kababayan, itong samot-saring mga variant na lumulutang, partner. Oo. At ang mga variant na ito, tulad ng binabanggit nung nakaraan, ay merong Brazilian, may UK, meron ding meron ba pang parang Saudi Arabian yata yung isa pang variant. At pero ngayon merong lumutang kamakailan lamang na P3 coronavirus variant, partner. Oo, pag yan ang inisip mo, talagang maaning ka talaga eh. Oo. Sa mga nangyayari na yan. Ano? Dahil dito, partner, di ba ang pinanggalingan din naman ng information ito ay ang Department of Health at ang WHO. Sinasabi nga sa balita, partner, mga kaibigan, magsasanib pwersa ng dalawa. Yung DOH at saka yung WHO, World Health Organization, yun nga, para imbestigahan na yung binabanggit mo. At dito nga sa isang information na natanggap po natin sa ating himpilan ay ayon po kay Dr. Aletia de Guzman, ang direktor po ng DOH Epidemiology Bureau. Sorry po. Magpupulong ang mga opisyal ng DOH at World Health Organization sa mga susunod na linggo para magpalitan ng mga information hinggil nga dito sa tinatawag, partner, na P3 variant. Nakakatakot kasi isipin mo kung saang lugar nagmula, parang umiikot na, around the world ang virus ko. Uy, meron ka palang tinatago, partner. Isipin mo, pati sa England nakarating na. Uy, at ang sinasabi, galing daw sa Pilipinas, ano? Sus Maria. Ay sinasabi nitong si Dr. de Guzman na regular na nakipag-ugnayan naman daw ang Department of Health sa mga counterpart nila sa ibang bansa para magbahagi ng mga information sa mga nasabing kaso, partner. So mayroon daw silang constant contact with the authorities dyan sa issue nga po ng mga pag-usbong ng mga panibagong variant o uri ng coronavirus disease, partner. Ang di ko ma-absorb, partner, yung sinasabing iimbestigahan ng DOH at WHO. Iba yung pag nag-iimbestiga, may gusto kang papanagutin.
Anong purpose ng kanilang investigasyon? Tama ka dyan, partner. Kapag ka mag-iimbestiga, meron kang gustong mapatunayan. Yes. At pag ikaw nag-iimbestiga, partner, dapat may mga ebidensya. Dapat may ebidensya. Itong mga ebidensya na ito, Correct. itong mga lumulutang siguro na ito, nako, medyo komplikado yan, ano? Oho. At yan po ang isang bagay ngayon na kinakailangan po nating matutukan kung ano pong update ng isasagawang investigasyon yan. Kung ano ba ang kanilang mapatutunayan sa naturang investigasyon. Samantala, partner, sa oras po nating 5:43 p.m., kasama po Laman at Ricardo ng programang ito na balita na serbisyo pa ang mga balita mula sa ating gumagalang Metro Patrol! Metro Patrol! Alamin natin ang balitang hatid ni July Pudok. July, go ahead. Yes, Kakang David at Kakang Edwin. Dahil sa sipag at tiyaga nitong mga tauhan ni Mayor Arthur Robes at Congressman Rida Robes sa kanilang mga panawagan at sila'y umiikot sa bawat barangay ng San Jose del Monte City, nakikita ko na talagang lahat ng mga kanilang sinasabihan na maglagay ng face mask, face shield at social distancing ay talagang nasusunod na. At sinasabihan naman sila na mag-iingat dahil di sila bibiruin ng pamalang lusod dahil nga merong multa, may kulong pa. Kaya nga nakita ko ngayon, kahit kabataan, wala na ako nakikitang pagala-gala. Dati kasi nung wala pa mga ganyang meron man, noon binabaliwala pa rin ng mga iba nating kababayan. Sa gabi, makikita ko, wala na ako nakikitang mga kabataan na naglalakad-lakad sa aming lugar. At ganun din yung mga senior citizen na umiikot na yung mga edad 66 hanggang pataas at saka yung mga 17 pababa. Talagang maganda itong ginagawa ngayon ng mga mobile patrol, barangay tanod, at iba pang mga patrol ng lungsod ng San Jose at talagang tinututukan nila yung mga bumabiolate sa mga health protocols. Kaya yung tagumpay ang kanilang hangarin sapagkat marami na ako nakikita nagsusot na ng face shield, face mask at gumagalang na rin dito sa nasabing social distancing. Yan ang kasi-question ito may patrol, direct ko itong magulat sa ilang todo naka DWIC. Alright, thank you, July. Ibig sabihin sa kanyang report partner, yung new normal yan sa sa San Jose del Monte, Bulacan ay medyo adapted na. Maigi naman. Maigi naman. Yeah. Mula sa SJDM, punta tayo sa Malamon. Sa Metro Patrol! Danny Cruz, Kadani. Yes, citywide disinfection isinagawa ng samahan ng mga Malabon Fire Volunteers, katuwang ang Malabon Disaster Risk Reduction Office na pinamumunuan ni Roderick Tongol. Ang programang ito ay isinulong ni Vice Mayor Bernard de la Cruz kasama itong si Consial Oreta at ito daw ay bahagi ng safety protocol upang mapababa ang kaso ng COVID dito sa lungsod. Ayon naman kay Peter Cosi, pinuno ng Filipino-Chinese Volunteers, ang pagtulong nilang ito ay kanilang munting ambag sa lungsod ng Malabon at kitang-kita daw nila ang paghihirap ng mga frontliners na kaya handa silang tumugon sa tawag ng mga ito anumang oras na mag-disinfect. Sinabi naman nitong si Vice Mayor Bernard de la Cruz na matagal na daw at tuloy-tuloy ang kanilang ikinakasang disinfection dito sa buong lugar ng Malabon. Kaya, noong mga nakaraang taon, kung saan nagsimula po ang pandemic, pagka-anunsyo ng Pangulo natin na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na lockdown nga po, nag-isip na tayo ng paraan. Ngayon, dahil sa ako naman po, dati rin naman pong naging volunteer, sabagay ay sinabing once a volunteer, always a volunteer. Kaya, ang mga volunteer po dyan, mga kaibigan po natin, humingi po ako ng tulong sa kanila. And that was March 17 of 2020. Pinulong ko po lahat sila dito sa aking tahanan at humingi ako ng tulong sa kanila na i-flashing at lagyan ng chlorine ang mga bumbero nang sa ganon ay madisinfect ang ating lugar. Yan po ang nakita kong paraan para mawala po ang virus, At yan po ay pinagpaalam ko kay Mayor Lenden Oreta
At humingi rin po ako ng konting tulong sa kanya tulad po ng chlorine. At ayun po, nasimulan po namin yung ganung programa, no? Noong 2020, March 17, ginawa po namin yon. Yun yung unang-unang araw na mag-flashing ang mga bumbero. At mula nun, hindi po natapos doon dahil kada barangay mayroong pong volunteer dito sa Malabon no? Mula nun, halos araw-araw umiikot na sila. Yan ang sinasagawa nitong mga volunteers dito sa Malabon at nagpapasalamat nga itong si Vice Mayor kay Peter Cosi, Robert Mesa na walang sawang tumutulong at umaalalay sa mga LGUs upang maigsan, ang problema sa pandemya dito sa lungsod ng Malabon. Mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Maraming salamat, Danny Cruz. Umakyat naman po tayo sa kabundukan ng Rizal Province. Metro Patrol. Pag-uulat naman po ni Tata Ray Aragones Abella. Tata Ray, anong balita mula sa Rizal? Maraming salamat po mga kaka. Ito regarding lamang dati-rate. Ika nga ay napakalaking bagay ang mga kapulisan sa barangay. Sa pool na may pulat-lat, di man kakulangan ng kapulisan sa mga bayan. Ika nga ay for emergency only lamang. Ang ika nga itatawag sa kilak kung kinakailangan para masisyan ang ating mga barangay tanod sa mga naturang mga barangay. Hindi naman kailangan nung una, ika nga ay may mga responde kung tawagin ay madali silang Martin Patrol na at may kasama sila mga kapulisan. Ngayon ay pahirapan na ang tinatawag na responde sapagkat ay nadala lagi daw busy ang mga nakaresponde mga nasa mga barangay. Ito ang naging kadahilanan ng komisyon ang mga barangay ay natatakot na magsumunod sa kadahilanan ay wala naman silang dalang mga armas kundi batuta lamang. Nanawagan ang mga naturang barangay captain dito sa lalawigan na Rizal na ika nga ibalik ang dating ika nga ang pulis sa barangay na sa gayon ay maiwasan ang anumang krimen na lumating sa kanilang mga area of responsibility. Karagdagan na balita natin, dapat ako naman tayo sa siyudad ng Pasig City at isang linggo na nagkakaroon ng SWAT test dito sa naturang barangay. Sa prime ng Metro Patrol dito sa mga naturang barangay tanod na nag-assist sa kanilang mga kababayan dito. Ito, maaaring mabuti ito mga isang buwan ang pag-SWAT test sa naturang mga barangay. Sapagkat hindi naman ito, ika nga ay may schedule pa para mapabakunahan ang mga naturang residente sa karagdagang balita mula sa mga naturang mga barangay tanod. Yan yung mga isabet mula dito sa labas. Kung Metro Patrol, Tata Ray, Aragones Abella, nag-go sa lang may todo lakas DWIC. Metro Patrol. Nandun sa labas. Di ba, bawal lumabas matanda? Hindi pa matanda si Tata Ray. Kasi meron ng ID yan. Talagang tawag ng tungkulin. Ingat ka lang, Tata Ray, ha? Wear face mask, face shield. Pag ikaw ay kaya lang medyo maliwanag kasi nagtatanggal siya ng face mask habang nagre-report. Oo nga, gumagala yan madalas. At speaking of paggala, ang latest sa balita ngayon na partner mula sa DILG ay nag-deploy na po ng karagdagang 800 plus na mga contact tracer dito po sa Metro Manila. Considering po ang Metro Manila nga po ang talagang sentro, parang tinatawag nga epicenter, parang lindo lang epicenter po ng coronavirus disease. At sa pinakahuling balita mula sa Department of Interior and Local Government, ito nga po mga dineploy sa NCR ay upang tulungan ang mga local government responder sa pagtaas ng COVID-19 sa Metro Manila. At ayon po dito kay DILG Undersecretary and spokesperson po ng DILG na si Jonathan Malaya, ang Philippine National Police ay mayroon ding karagdagang deployment ng mga 360 plus na mga uniformed personnel sa iba't ibang mga LGU sa Metro Manila para magsagawa po ng contact tracing. At ito nga po ay nandito ang deployment. Pati ang Bureau of Fire Protection ay meron din pong karagdagang 100 mga uniform personnel na dineploy nga sa NCR
para magsagawa, partner, ng contact tracing effort. Sa ilalim pa rin po naman siyempre ito ng DILG. At ito nga po ay 6 na po dito sa Quezon City at meron pong 4 na po naman sa Pasay City, partner. Ayun. Ayan. Kaya kinakailangan pa rin na sabi nga ituloy-tuloy lang yung effort na yan. Kalinsabay yan, partner. Plano naman ng pamahalaan na maging manufacturer na tayo. Dapat mismo lang. ng bakuna. Dapat lang, partner. Pero kaya ba natin? Kaya. Ang gagaling ng mga Pilipino, partner. Bagay, yung ating mga staff at mga scientists sa DOST, no? Marami na rin mga na-invento at siguro pagdating sa pag-iimbento ng mga ganyang bakuna at gamot, alisan, bawasan ng konting politika. Tama. Saka yung inggitan. Correct ka dyan, partner. Ayon kay Vaccine Czar Calito Galvez, hindi malabong mangyari yan dahil noong 1939, Pilipinas pala yung nagbigay pa sa China ng magagaling natin science. Biruin mo yun? Talagang, kumbaga, ibang klase mga Pinoy. Magagaling talagang Pinoy. Sa lahat. Totoo yan. Lahat ng world events at whether scientifically, meron tayong mga contribution. At may pagmamalaki natin, yung mga talagang dapat na may pagmalaki ng mga Pinoy na magagaling. Pero mayroon ding mga Pinoy na mga magagaling sa kalokohan. Yun, yung mayayos talaga yun. Kahit sa tiglas ng kamatis, meron talagang bulok. Ayun. So, maganda yung, partner. Tayo, nananalig po tayo sa galing ng Pinoy sa mga inventor para po makalika ng kumbaga locally manufactured na mga vaccine at iba pang mga gamot sa COVID-19 tulad ng mga nabanggit na noong nakaraan, di ba, partner? Yung mga gamot o yung mga food supplement ba tawag doon? At saka yung mga tulad nitong tawa-tawa, yung mga tinatawag na herbal medicine. Yung VCO, yung coconut oil. Sinasabi mga panlaban din yan sa COVID-19, partner. At saka isa pa sa mga dapat na ipagpasalamat natin, we should be thankful na yung ating bansa being a tropical country. Marami tayong mga halamang gamot na tumutubo dito sa atin. Kailangan lang talaga ay maipursue yung development niyan. Tama ka dyan. Scientifically speaking. Actually, yung sinasabi mo, partner, sa ni Boss Edgard na tuob, sa kasuob, yung ibang ginagamit niya, yung mga dahon-dahon tulad ng sambong. Di ba? Papakuluan. At yung steam na yun yung sinisinghot para mamatay yung virus o anumang uri ng mikrobyo, partner. Ayan. Alright, so it's 5:55 mga kaibigan at yung ating mga palagiang taga-subaybay, nakatutuwa namang makita ho kayo na nakatutok dito sa ating program. Maya-maya ho ay babanggitin namin ang yung mga pangalan. Maganda yung ating discussion maya-maya sa ating health issues, ha? Magbigay nga tayo ng patikim, partner. Tungkol ba saan ba itong ating pag-uusapan kaugnay sa ating health issues, partner? Ano nga yun? Nalimutan mo? Ano nga yung sinasabi mo? Nalimutan ko rin Parang ganun yata yung magiging paksa natin. Dementia. Ayan. Tama, demensia. Meron kayo mga kasamang sabihin natin elders diyan sa inyo po namang mga tahanan. Nanay, si Lola. Pagka minsan mag-uutos sa atin, maghain ka na. Nung nakahain ka na nanay, kakain na. Bakit? Anong nangyari? Anong meron? Di ba? Minsan naman tayo medyo nagkakaedad na rin, partner? May mga bagay na tayo ay dinidiscuss on the air. Pagkatapos, ano naman tawag doon? Nasa dulo na ng daliri. Ng dila ko. Ano naman daliri? Nasa dulo ng daliri. Nasa dulo ng dila ko, partner. Pakihugot mo yung dila ko. Ang tawag doon, partner, ay senior moment. Tama, no? Senior moment. Malis ka, di ba kwento mo sa akin? Kapasok ka na dito, kaya ka na-delay. Correct. Hanap ng susi ng kotse niya. Yung pala. Uminom pala ng tubig. Iniwala sa loob ng rep ko. Naiwanan yung susi sa loob ng refrigerator. Hanap na hanap. Sabi kanina lang, ipapaalis ako. Ako yung nangyayari sa akin madalas siya, Sus Mario Joseph. At minsan naman, ako nagpumarada at ako ipapasok sa isang establishment dito sa Pasig. May bibili na ko dapat doon na mahalagang bagay. Di malayo yung paradahan ko. Pagdating doon sa pintuan sa guard, Sir? Bakit? Sabi ko,
Meron naman akong Pasig Pass Ito, pinakita ko. Sir, wala po kayong face mask saka face shield. Ayun. Isa yan sa madalas malimutan ngayon. Bagamat new normal na yan. Ako hanggang ngayon nanumumroblema ako Yung susi na sasakyan ko nasa na? Hindi ko pa nakikita hanggang ngayon. Kaya duplicate gamit ko. Ginawa ko ng kwintas. Gano'n. Para wag mo na makalimutan. Pangalawang beses to yun Minsan naman ng lolo ko ganito Yung kanyang salamin ay hindi niya makita-kita. Hanap siya ng hanap. Nakasuot sa kanya Yung pala narinig. Sa ulo. Sa ulo. Nakasaklob sa ulo niya. Yun. Sabi ang payo nga maganda rin nga po na talagang unawain din po natin ang mga nakakatanda na sapagkat dumaranas nga sila ng demensya. Mamaya partner. Yan ang papaksain natin. Papaksain natin to. Importante ito sapagkat sabi nga sa kasabihan, ang paalalay gamot sa taong nakakalimot. Yun, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ayan partner, nakalimutan. Samantala, tayo po pansamantala magbe-break lamang partner. At bago tayo mag-break, huwag ho kayong aalis At marami ho kaming mga, mga sorpresa, mga balita na ibibigay. At yung aming paksa may kugnayan sa health issue. Mag-enjoy ho kayo. Ito si Ryan Lau. Ano sabi? Programa sa atin pag-araw ng Sabado. Ano sabi, partner? Tatanong, kismoso talaga ito si Ryan Lau Ano daw yung nasa dulo ng daliri mo? Ano nga ba? Ikaw, Ryan Lau nakikinig kami sa iyo sa El Pueblo Publico. Tama. Pinapakinggan at sinusubaybayan natin yan. Okay. Samantala, itong pakpo ang inyong mga orasan. Insakto. Eksakto. Impunto. Diba? Eksakto impunto. 6:00 ng gabi. Balita na serbisyo pa. Balita na serbisyo pa. Nagbabalik po ang programang Balita na Serbisyo Pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro. At Edwin Eusebio. At partner, bago tayo pumalaot pa sa bahagi ng ating programa, ay meron lamang ditong public service announcement. Ang Department of Social Welfare and Development. Sa isang kalatas na ipinadala po nitong si Director Irene Dumlao. Ayon po sa kalatas, ang Department of Social Welfare and Development Central Office sa Batasan, Quezon City ay magsasagawa po ng dekontaminasyon mula bukas, 19 ng Marso, Friday, hanggang sa Linggo, March 21. At ito po ay bilang bahagi ng pag-iingat at alinsunod sa safety protocols ng lokal na pamahalaan kontra sa paglaganap nga po ng COVID-19. Dahil po dito, pansamantalang isasara sa publiko ang mga opisina ng DSWD sa Batasan, Quezon City, kung kaya't ang mga pampublikong transaksyon ay ipagpapaliban sa mga nasabing araw, kabilang na ang pagpapatupad ng assistance to individuals in crisis situation na serbisyong nagbibigay ng pinansyal na tulong para sa medical, pagpapalibing, transportasyon at iba pang pangangailangan at suportang pinansyal na isinasagawa ng Crisis Intervention Unit, partner. Alright. So, napakagandang anunsyo niyan, Correct. Alam mo yung trabaho natin, magkaminsan napakahirap yung sitwasyon na pipilitin mo maging masaya despite na may nararamdaman ka. Pipilitin mo maging masaya sa kabila ng namimighati ang puso mo. Yun bahagi na ng ating trabaho, kaya nga ang simbolo nga daw natin maskarang nakangiti at nakatawa. At partner, ang tawag dyan, pagka nabutan ka ng ganyang sitwasyon at meron kang mga hugot sa iyong dibdib, at kailangan mong magprograma, halimbawa, the show must go on. So, okay. Ano yung partner? Medyo nagulat ako dito sa text ng ating chairman, si anong Boss balita? Edgard, sapagkat isa sa kanyang itinuturing na pangalawang ama, best friend ni Amba, ALC, Ambassador Antonio Cabacon Chua. Yung best friend niya si Judge Pedro Santiago, sa makabilang buhay na. A few hours ago. Ang aming pakikarami po sa pamilyang Santiago at mga kaanak pa, Partner, nasaksihan namin lahat dito sa ating stasyon ang talagang napakagandang samahan nila ni Amba para magkapatid yan Yeah. At nung yumao si Amba, naunang yumao,
Napakaganda pa nung iniwang mga mensahe, yung Pain to Ambassador ALC na sinulat mismo ni Judge Pedro T. Santiago. Nalatala yan sa lahat ng ating media group. Yeah. Pinabasa ko at siguro sususugan ko na lang to sa mga susunod na pagkakataon na pagbibigay natin ng pagpupugay kay Judge Pete. Judge Pete, wherever you are, sir, rest in peace. Muli ang aming pakikiramay po sa mga naulila ni Judge Pedro Santiago. Partner? Alright, tuloy na ho tayo. Back to the program. Sabi nga ng partner ko, the show must go on. At mga balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Oras natin 15 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Dakuha natin ang balita mula sa Ilocos Norte. Tulong at kooperasyon ng mga opisyal ng grupo ng mga magsasaka sa nabanggit na lugar ang susi para mapalaki ang share ng lalawigan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, go ahead! Kailangan ng tulong at kooperasyon ng mga kinaukulan upang mapalaki pa ang share o sosi ng Ilocos Norte mula sa Republic Act 7171 ng excise tax ng tabako. Ito ang hiling at naging mensahe ni Ginang Dorma Nagbay, Provincial Agricultural Officer ng Lalawigan, sa mga dumalo sa orientation seminar and tobacco monitoring. Inamin din niya na bumaba ng share ng excise tax ng tobacco dahil sa ibang probinsya nila ibinibenta ang mga produktong tabako ng mga magsasaka dito sa lalawigan. Napagalaman na kung saan ito binili ang mga tabako ay doon din i-record at mabibigyan ng share ng Republic Act 7171. Layunin ng nasabing pagpupulong na makita o mabantayan sa mga exit points ng Ilocos Norte ang mga ibinibenta o pinupuslit na tabako na hindi na i-record muna sa bayan kung saan inani ng mga nasabing produkto dito sa lalawigan. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC. Salamat, Ronald Idol Domingo. At partner, tuloy ko lang tong mensahe ng DSWD sa karagdagang kanilang paabiso pa dahil nga po sa limitadong operasyon, magiging prioridad daw ang mga kliyenteng nangangailangan ng serbisyong medikal at pagpapalibing. At pinapaalalahan din po ng mga magtutungo sa DSWD na magsuot ng face mask, face shield, distansya at palagi ang maghugas ng kamay. At ito po ang mga hingi ng tulong. Bukas na raw po sa Monday, March 22. Ayan, sa Monday ho kayo tumuloy para sa mga nangangailangan. Para sa mga katanungan, magpadala po ng inyong mensahe sa anong grupo ito? ciu.co at dswd.gov.ph. O tumawag po kay Miss Nilda Corolio 0921-754-3979 o kay Miss Renabel Alanano 0995-027-8830. Alright, so tuloy-tuloy ang ating mga karagdagan pa mga balita. Gumaral ka lang partner ko, pero sasaluhin natin yan. Yeah. Go ahead. Si Louie Angeles mula sa Bulacan. Metro Patrol Report. Louie, ano balita dyan? Yes, magandang hapon mga kaka, at dito naman sa Lalawigan ng Bulacan ay land particular dito sa San Jose del Monte na lahat ay nagigit sila sa bawat makikipag-transact sa loob ng tanggapan ng punong lungsod ay dadaan lahat sa ito'y swab test at maging itong mag-asawa na ikakasal at yung mga ninong at ninang at magulang ay talagang sumailalim sila sa swab test. Kanina ay muntik nang hindi matuloy ang kasal matapos na nag-negatibo at nag-positibo si groom. Pero nung pangalawang test ay bigla naman siyang nag-negative. Kaya natuloy ang kasal. Ito, kaninang umaga. Oo, kasalan. Pero ito naman limitado yung umaattend ng kasal na may pinagbabawal talaga ng pamahalaang lungsod at ilang mga... Pero dito sa Kapitolyo, ang nakakalungkot ay dalawa ang pumanaw dahil sa COVID-19. Isa ay sa Provincial Administrator Office at ang isa naman ay sa security. Kaya ang positibo naman sa security ay halos ay 12 na katao ang nagpositibo. Kaya dito
ay sobrang higpit na rin. Sinarapan samantala ang gusali ng lalawigan ng Bulacan para mapigilan at masubata itong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang gusali. Samantala, sa San Jose Monte naman, sa San Ildefonso naman, ay patuloy pa rin ng disinfection sa lahat ng tanggapan, sa bawat tanggapan ng bawat ahensya sa pamahalaang bayan dahil nga ilang empleyado at ang mayor mismo ang nagpositibong rin sa COVID-19. Ito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Luwela sa University ng Todo Lakas, DWI. Salamat, Louie Angeles! 20 minuto makalipas po ang alas 6 ng gabi. Maya-maya po ay dadakuan na natin yung ating doktor, ha? May kaugnayan sa... Ano na nga yun? Dementia. Dementia po ang topic natin. At ito po ay napakahalaga sapagkat minsan po dapat unawain rin po natin ang ating mga senior citizen. Medyo dumating na ho sa punto. Bakit nga ba kailangan talagang magkaroon ng ganitong pagkakataon na ang ating isipan ay unti-unting mag-deteriorate, ika nga? Partner. Parang katawan din natin, partner. Oo, ang sasakyan. Di ba ang sasakyan may modelo din? Pagdating ng 10 taon, yung modelo ng sasakyan mo, iba na, kakaiba na dun sa mga bagong umusbo. Lahat tayo, ika nga tanggapin natin ng reality. Correct, na meron tayo, may multo. Gumagalaw yung cellphone ko, nag-iisa gumagalaw. Tanggapin natin ng katotohanan na meron tayong darating sa punto ng ganyan. Ayan. Kaya nga maganda mapag-usapan to sapagkat tulad yan, hindi natin alam kung ano ba ang nagiging epekto sa ating brain, ika nga, ng mga sandamakmak na mga alalahanin, mga problemang yan, mga hugot sa buhay. Anxieties, yung mga pagkabalisa. May epekto ba ito? May epekto ba ito, partner? At kung halimbawa ang isa ay punong-puno na ng pagkalimot, may biro nga dito pero dapat hindi biro ito mabanggit lang natin, sabi nakalimutan raw huminga. Ang pagiging makakalimutin ba ay pwedeng humantong doon sa pagkamatay, partner? Si doktor na sasagot yan later on. Makakausap natin isang psychiatrist. Pero partner, ang balita ko, pwede rin namang ma-prevent yung pagkakaroon ng dementia. Kasi may kilala ko tulad ng binabanggit mo, partner. Sino itong senador na hanggang ngayon ay maliwanag pa rin ng isipan? Senator Juan Ponce Enrile. Di ba, partner? Ilan taon na si Senator Juan Ponce Enrile? At the age of 94, 95. Biruin mo? Tanong nga natin. Naglalaro pa nung yung sa cellphone? Yung mga bubbles ba yun? Naglalaro pa ng ganyan. Alam niya pa. Partner, do the honor, please. Sabi niya, 1,547 years old. Si Dr. Rainier Rumali, makipagkwentuhan tayo. Okay. Doc Rainier, gandang umaga, gandang hapon po. Magandang gabi na. Good evening na. Pasensya na, may dementia ko. Nakalimutan niyo ako, gabi na. Dok, kumusta po kayo? Ito, gwapo pa rin, boy pa. Ay, salamat. Pare-pareso tayo. Wala kayong dementia, ha? Dok, pakipaliwanagan niyo ho kami. Ano ba itong tinatawag na dementia? Dr. Rainier. Noon, pag sinabing dementia, nagiging makakalimutin, ulyanin, mga ganon, di po ba? Ngayong panahon, hindi na ginagamit yung term na dementia. Ano na po? Ang tawag na ngayon dyan is neurocognitive disorder. Pinaganda lang no? Ang hirap naman pangitin. Neuro, sa utak, sa isip. Neurocognitive disorder. Now, saka ngayon yan, hindi porket makakalimutin ka, no? Dementic ka na or may dementia ka na. Hindi po. May mga na ngayon yan, meron naman kasama dapat na simptomas yan. Ganun po? Okay, opo. No? So, now, sakit po ba yung dementia? Ano? Sakit po bang matatawag yung dementia? Oh, yes. Yes, sakit yan. Okay. No, dati yan noon, ang kasama yung dementia, delirium. Magkakasama yan, dementia, delirium, tsaka abutan na other diagnosis, no? Pero ngayon nga, kinano siya as neurocognitive disorder. Ngayon, hindi lang sa kailangan magiging makakalimutin ka. Paliban sa makakalimutin, kailangan minsan, hirap ka rin makipag-communicate. Ayun, tama. Yan, Hirap kang gawin yung mga dati mong gawain, kayang-kaya mo.
Ayun. Hirap kang makipagrelasyon, makipag-relate pala sa tao. Ayun. So, Yan. ibig sabihin na, Doc, ito'y may tuturing na geriatric problem na. No, not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Because maraming cause ng dementia. Ayun. Or neurocognitive disorder. Ang isang pinaka-common cause ng neurocognitive disorder, depression. Naku po. Ayun. Naku po. Oo. Saktong-sakto pala, Doc. May epekto itong... Sa ngayon, ito nangyayari. Yung pandemic. Sa pandemic, yes. Opo. Because ang neurocognitive disorder, tatlo yan, no? Poor memory, ingay, makakalimutin. Poor concentration, hindi ka makafocus sa ginagawa mo. Okay. And poor cognition. Hindi mo maintindihan yung sinasabi sa iyo, hindi mo maintindihan ano yung binabasa mo. No? Kaya yan, symptoms yan ng depression. Hindi lang ho dahil sa pagtanda o old age. No, hindi. Pala, maling perception pala yun. Maling perception yan. No? Oo. Now, pag ang isang tao na-depress, na-depress, no? Opo. Ng mga, let's say, kulang 3 years to 5 years, Opo. neurocognitive disorder will set in. In other words, mga pag 3 to 5 years, no? Na-depress ka na hindi ka nagagamot. And little by little, magiging mentally retarded ka na. Naku, mabigat pala, ha? Because pag nagtinamaan ka ng neurocognitive disorder, nabi-brain damage ka na po. Ay, naku, delikado pala. Paano ho ba yan? Bakit ho kailangang dumating sa puntong yan, yung magkaroon ka ng tinatawag na problemang yang sa pag-iisip? Bakit po? Anong, maliban sa depression, ano po hong ibang dahilan? Aksidente. Okay. Nabago kang ulo mo. Ayun. Can cause yung cognitive disorder. Ano pa? Stroke. Ayun. May stroke ka, brain damage. Basically, brain damage Pag dementia ka. At susunod dyan, meron dyan yung vascular, no? Vascular dementia. Ano po ba yon? Ibig sabihin yan, yung mga ugat mo sa utak, little by little, sumasara na. Ayun. Kung may diabetes ka, ano kanta sa cholesterol mo? Maapekto na yung blood vessel mo. Or yung nga, kung tumatanda ka na, di ba mga balang araw, mga blood vessel mo, titigas na yan. Opo. Liliit na yan. At yung pinaka-common sa mga dementia is yung Alzheimer's. Kaya pala yung ibang mga seniors, sabihin na natin, mga liebo, mga octogenarian, pakiwari ko, nag-iisip bata. Kasi ang nanay at tatay ko umabot sa ganyan Nung mga ganun, nung mga ganun na sila, 80, parang iba na parang madaling umiyak, madaling magtampo. Yes. Nagiging sensitive. Correct. Yan ang sinasabi namin circle of life. When you start as a young person, when you die, you'll also end up like a young person. Correct. Kaya bilo nyo, nagdadiaper na rin uli sila Kaya yun nga. Yun sabi ko, di ba? Pag bata ka, ang dumi, ihi mo, hindi mo makontrol. Sometimes, pag tumanda ka, gano'n na rin. Pag bata ka, hirap ka maglakad. Pag tanda mo, gano'n ka na rin. Pag bata ka, ang coordination mo mahina. Pag tanda mo, gano'n ka na rin. Tama. Ngayon, Dok, kapag ang isa nga po merong dementia, dahil nga sa mga nabanggit nating kadahilanan, paano ito? Paano natin siya, kumbaga, aalagaan? Paano tayo makikitungo sa kanya? Dok? Bago mo yan isipin mo muna, madiagnose mo siya properly. Ay, Paano yan dinadiagnose? Diba? Yun. Siyempre, alamin mo, ano ba ang cause ng dementia niya? Is it depression? Okay. Diba? Is it stroke? Is it accident? Is it vascular? Or is it Alzheimer's? Halimbawa po, depression ang dahilan. Depression. Siyempre, kailangan yan. Ang depression, palagi kang malungkutin. Uy. Malungkutin ka. Tulala Now, palagi. nakatulala ka, magpaiyak-iyak ka, mga gano'n, no? Wala kang gana sa buhay, hopeless ka, helpless. Siyempre, gamitin mo muna yung depression. Yun. Kaya na-style ko, kaya nangyari kang neurocognitive disorder because of depression. Pabababayin ko muna yung depressive symptoms mo. Yun. Pag na-control na natin ang depression mo, normal ka na sa depression. Opo. But, naiiwan ang neurocognitive problem mo.
then another medication na ibibigay na doon. Ayun. Yun yung mga natawag na bagong gamot, mga nootropic drug. Oo. Ibig sabihin po pala nito, Doc Renier, ay nape-prevent pala talaga itong dementia, lalo na kung hindi pa naman ganong kalala at saka hindi pa naman katanda ang isa, Doc. Yes, definitely. Opo. Reversible yan, nare-reverse yan kung makukuha mo at an early stage. Pero yung ba, hereditary ba yan, Doc? Namamana ba yan? Ganda Sinasabi nila, no, more or less, merong factor na hereditary. But more often than not, acquired yan. Acquired, Anyway. Siguro, minsan. Sabi ko, sa aksidente. Hindi naman ako mana yun. Nag-aksidente ka na. Oo nga naman. Ito na tanyang nagkanya cerebrovascular accident o CVA. Magkakaroon ka ng mga dementic symptoms. Ayun. Kaya ang pinakamaganda, may papayo natin, Doc, sa mga kababayan natin na merong ganitong problema o kasambahay nila, lalo na kung nasa early stage pa lamang, napag-ugnayan sa katulad yung psychiatrist, Doc Renier. Yes. Kung hindi man sa amin, neurologist. Totoo ba, Doc, na pag may nga taong may ganyan, nagiging maramdamin? May napanood ako, nagiging maramdamin ba yung mga nagkakaroon ng dementia? May napanood akong short film, yung matanda, katabi anak niyang lalaki. Tapos nakakita siya ng ibon. Sabi niya doon sa anak niyang lalaki, ano yun? Sabi ng anak niya, di ibon. Tapos kinalabit niya uli, ano ba yun? Ibon nga, ganun. Tapos maya-maya tahimik sila. Nagbabasya ng jari anak. Tapos tinanong niya ulit, ano ba yun? Ibon, nagalit ni anak. Sabi niya, kulit-kulit mo, sabi na sa'yo yung ibon yan eh. Pumasok yung matanda. Tapos may pinakita sa kanyang litrato nung maliit siya. Siya rin makulit nun. Oo, nung maliit ka, ganyan. Diba? Tama, makulit ka rin. Diba? Oo, yun ang kulit ni Doc. Oo. Diba yun ang sabi ko? Pagtanda mo para ka rin nagiging bata and kakayong mga anak, we have to be patient. Ayun. Because time ka magiging ganyan ka rin eh. Gusto ba gaganyanin ka rin ang anak mo? Because para sa kanya, no, hindi siya makulit. Bakit? Hindi naman niya tanda yung unang tanong eh. Di ba? Para sa kanya, yung pangatlong tanong niya, kahit parehong tanong yon, para sa kanya, yun pa rin yung unang tanong. Yun, yung pala naging... Kaya pag bigla kang naging iritado sa kanya, magtatakso, bakit ka naging irita? Nagtanong lang naman ako Diba? Pag hindi niya naiisip, paulit-ulit ka. Oo. Agad niya na palang nalilimutan kung ano yung binanggit niya. Mabuti na lang Doc, at nandiyan kayo na nagbibigay ng magandang mga payo niyan. At least tayong mga bata, kaming mga bata. Pero may iwasan ba yan, Doc? May iwasan ba yung dementia? Yes, kaya sasabi sa'yo, di ba? Kanya may sign of depression na yan. Paggamot kagad yung depression. No? Para just in case, tignan natin, pag naggamot yung depression, kung mawawala na rin yung, yung neurocognitive disorder. Pag naiwan yun, meron ding gamot pa rin yun. No, para makorek yung neurocognitive disorder. Alright. Pero mga bang tinatawag yan, brain enhancer. Opo. Yan, well said. Maraming salamat Doc Umali sa inyong panahon at marami kami natutunan ngayong gabi sa inyo. Sa ulitin, Doc. Okay, no problem. Bye-bye. Dr. Renier Umali, mga kaibigan, isang psychiatrist. Hindi mo naunawaan niya kagad tayo. Psychiatrist kasi. Oo nga eh. Alam niya tayong pakitunguhan. I got it. Talagang magkaugnay na tayong dalawa. Pareho na tayong debente. Pero muna kaya niya tayong pakitunguhan. Kahit na medyo halata mong naiinis na siya. Okay. Oo. Sige, salamat. Okay lang, Edwin. Okay. Hindi niya masabi, may tama na itong dalawa. Magbabalik ang ating palatuntunan. Philippine Standard Time. 34 minutes after 6 p.m. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. 19 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi at partner, patuloy ang pagtaas ng bilang po ng mga nagbibiktima ng COVID-19 at sa araw na ito, March 18, araw po ng Huwebes, ang pinaka-latest po na report ng Department of Health ay 5,290. Hindi na yata buwababa sa 5,000 bawat araw. Halos ito ay magkakasunod. Kahapon, I understand, mga ganun din. At ang mga nakarang araw ay halos 5,000 rin, partner.
Oo, parami ng parami. Oo, parami ng parami. Hindi ko mawari kung biro mo 5,000 sang araw. Ay sus Mariosep. Kaya parang araw 'yun. Kaya parang ang mga balitang ito pangkaraniwan na lang nadidinig ng ating mga kababayan, kaya hindi na sila gaanong naalarma, partner. Yun, nagkakaroon sila ng tinatawag na mga patig. Nagiging parang pangkaraniwan na lang. At yung iba nga binabaliwala. Pero sa totoo lang, sumunod pa rin ho tayo sa pinag-uutos po ng ating pamahalaan, partner. Oo, yung protocol. Hanggang wala kang bakuna, di ba? Yan ang sinabi na binigyan din ng Pangulo. In-emphasize niya. Hindi tayo pwedeng magpa-relax hanggang di kayo natuturukan ng bakuna. Kailangan yan. At partner, bago natin tabalikan ang ating mga pag-ulat, partner, ay naalala niyo ho ba itong araw na ito, March 18, 25 taon na ang nakakalipas. Ano meron? Ang naalala ko kahapon, March 17, birthday nung pamangking ko. Ngayong partner, ang pang 25 taon ng worst fire in the Philippine history, yung sunog na tumupok po sa ozone disco, partner. Yan sa may timog. Correct. Sus Mariosep sa may circle. Naalala ko to, partner, nung gabing ito, na yes, mangyari. tayo pareho niyan. Actually, inamin ko na napapataan ako sa lugar na yan. Nung gabing mangyari ito, partner, ako'y miyembro na ng reportorial team doon sa kabilang station. May recollection kami, sasabihin rin. Correct. Alam mo ba nung gabing yan, ng March 18, ay nagmi-meeting kami, buong grupo ng mga reporter. Ayun. At syempre, habang binata pa tayo ng partner, talagang matinding mga balitaktakan at inuman. Hanap ng gimmick, At dami namin napag-usapan noon. Nung nagkakauwian na, di may sunog. Takbo yung isang reporter namin na panggabi. Akala simpleng sunog lang. Simpleng sunog. Uwian na kami ng bahay. Abay, nung madaling araw, humihingi na ng backup yung aming reporter na panggabi. Sapagkat inilalabas ng napakaraming mga patay. Patong-patong. At ang total nga po ay 162. Ang mga namatay dito na mga karamihan ay mga estudyante. Yes, kasi nga meron silang parang celebration. Dahil March, after ng graduation, nagkaroon ng celebration, mga kabataan, partner. Napakalungkot na umagang yan. Recollection ko dyan, 2 nights before that happening, partner, pumasok kami dyan. Ang kasama ko, pareho na rin sumalangit nawa, si Len Sumera ng Diwan. Correct, at saka si Tony Arevalo. Si Tony Arevalo. Si Tony. Sabi niya, medyo gimmick muna tayo dito. At talagang medyo, kung ikaw ay mapagmasid at hindi ka naman sanay sa ganung lugar, magkakauntog-untog kapag pasok. Kasi ang ozone, maliit yung pasilyo, tapos kakanan ka papapasok. So, kaya nung nagkaroon ng biglaang pagsilab ng apoy, nung magtakbuhan sila, nagkapatong-patong na sila dun sa sa mismong entrada. At ang pintuan nun, imbis na pabukas na palabas, ang pagbinuksan, papasok. Dapat hindi ganun. Naipon doon. Paano nga naman sila makakaalis? Dapat, pag kayo may mga pinto, lalo pat dinadagsan ng dapat palabas ang tulak ng pinto niyan. Napakalungkot na balitang yan. Reporter na ako niya ng mga time na yan. Kaya kung ikaw ay mga edad 30 anyos ngayon, 5 taong ka pa lamang noon, hindi mo pa alam yan. Yes. Siguro kung mga edad 40 ka ngayon, o kaya 35, maririnig mo na sa balita. Medyo maririnig mo na sa balita at maalala mo na yan. 25 years ago po yan. At kung kayo 50 na, naging trabaho nyo na yan. Sabi ko nga, alam mo na. Oras po natin, 15 minuto bago mag-alas 7 ng gabi. Napakabilis na oras at kaya puntahan na natin ang mga sagot sa ating poll questions. Y'all ready for this? Narito na ang poll questions for the day. Hindi lamang po naman ito. Ang poll question po natin ay anong masasabi ninyo na iimbestigahan po ng Department of Health at ng World Health Organization ang tinatawag po na P.3 o P3 coronavirus variant na narito raw ho sa Pilipinas, partner. Sabi ni Ricardo Sosing, puro imbestiga, wala naman nangyayari. Sabi ni Manny IC, before they reach their conclusion, we may reach this already. Si Philip Cabrera, ang bigat naman nyo, humugot pa kayo ng imported para kayong nasa PBA, kumuha pa kayo ng import para sa kanilang team at sa anipersa pa kayo, bravo, wala na kayong mapaghugutan, wala na kayong kakayahan, mga lokal na kayo, Sabi, parang may naalala ko sa boses na yan. Alvin Enriquez,
Hindi ko na babasahin kasi may kasamang mura. Ay, huwag kayo magbumura para mabasa ho kayo. Si Shirley Collado, tapos na ang virus, huwag niyong gawing forever para lang sa pera. Sana magising na kayo. Ang hirap ng buhay. Yay Montero, sige, magsawa kayo. Si Hernan Baron, lakas nyo. Ronnie Ramos, may patutunguhan na brand iyan. Sabi ni Nils Abelyar, ginawa nyo kaming tanga Judy Palapok, certified expert in infectious disease. Si Alex Duque, sanib pwersa pa nga. Yetski Payalungan, makisali na din ang Kongreso at Senado. LOL. Si Kathleen Nocus, magsama-sama ang mga ipis para magkaisa na magutom ang mga tao. Galit. Meron ka ba dyan, partner? Si Mabel Maxilom Delan, tinatakot yung mga tao, gawin nyo na lang 1 million everyday. Kaloka, pinagluloko nyo yung mga tao, papatayin nyo sa gutom. Visit, galit. Si Sir Jack Rosal, isama na dyan ang Senado mag-imbestiga. Si R. Maming, budol-budol. Nabudol-budol na tayo ng DOH-WHO at si Rogelio Ilisan bluffing, PR willing sa mga magpaturok, bakulaw kahit di pa proven. Sabi niya ganun. Ano pa man ang iyong mga reaksyon, maraming salamat po sa inyong mga pinadalang mga messages sa DWIC. Ulitin ko lang sinabi mo, partner, sapagkat marami kang nilaktawang nag-message, naintindihan ho namin yung damdamin ninyo. Kaya lang, napamura ho kayo, alam niyo naman ang standard rules sa mainstream media. Correct. Bawal ho yun. Samantala, partner, sa 12 minuto bago tayo maghiwa-hiwalay, may pag-uulat pa tayo mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Si Johnny Gole mula sa Central Luzon AstraZeneca Vaccines. Inaasang darating na sa Pampanga. Yehey! Johnny, go ahead! Yes, ito raw AstraZeneca vaccine ang kumpirmadong darating na bakuna dito sa lalawigan ng Pampanga. Ito yung sinabi ni Pampanga Governor Dennis Pineda matapos itong dumalaw dito sa storage facility ng paglalagyan niya nitong paparating ng bakuna. Dito naman sa bayan ng Magalang Pampanga, handa na raw itong pasilidad na siyang paglalagyan naman dito sa AstraZeneca vaccine na darating sa anumang araw nito sa linggong ito ayon kay ayon dito kay Magalang Mayor Romulo Efexo na matapos kanyang dalawin itong pasilidad ng storage facility. Ang storage facility sa nasabing bayan ay matatagpuan dito sa Andres Luciano Medical Center kung saan isasagawa din itong mass vaccination para doon sa mga medical frontliners at mga kabilang doon sa mga frontliners gaya nitong mga hospital staff, municipal health staff, barangay health workers, kasama na rito yung local government official at municipal employee. Bagamat ayon dito kay Mayor Pecto na ay handa na nga itong mga storage facility sa anumang klase ng bakuna. Ngunit ito nga naghahandaan nila itong AstraZeneca na siyang nakatakdang darating. Nauna rito, ongoing pa rin itong mass vaccination ngayon sa mga doctors, nurses at hospital staff sa Jose Bilinggan Memorial and Regional Hospital sa City of San Fernando, Pampanga at maging dito sa Hospital ng Angeles sa Angeles City na pinangalanan ngayong Rafael Lasapin Medical Center. Ang donasyong Sinovac mula sa China ang itinurok dito sa mga hospital personnel sa naturang mga pagamutan. Sinabi ni Governor Pineda, pagkatapos nitong mga pampublikong pagamutan, isusunod biglang isasalang sa bakuna ang mga medical frontliners mula naman sa mga pribadong pagamutan na saka pa lamang isusunod nga itong mga senior citizen na inaasahan sa buwan daw ng Abril at Mayo sisimula ng pagbabakuna para doon naman sa senior citizen sa Pampanga. Update buhat ito sa Gitnang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central sa Patrola, ng Gulat, 10 km Bulakas, DWIC. Bago tayo dumako doon sa ating job opportunities, isingit ko lang, partner, Yeah, partner, with your yan. permission, may babatiin Go ako. ahead. Abay, magbe-birthday pala itong si Ed Bartolay, yung anak ni Ed Bartolay. Birthday ni Ed Joseph today. At bukas si Edward Jacob Bartolay. Ano yung kambal ba yan? Magkasunod. Parehong anak, tapos magkasunod ang birthday. Ganito mo yun po ni Ed Bartolay. Happy birthday mga anak, pagbati mula kay Ed Bartolay. Nemen. Siyam na minuto bago mag-alas 7 ng gabi, dumako na po tayo sa ating mga openings sa trabaho. Narito
na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na, Serbisyo. Sakto to partner sapagkat kainan na. Ang Mang Inasal ay nangangailangan po ng kanilang dalawang delivery rider. Urgent hiring po ito. Mang Inasal Galleria Victoria. Ito po ay sa Bataan. Qualification with professional driver's license. No visible tattoo. Preferably resident of Balanga o Balanga. Sabi kasi ng iba, Balanga eh. Balanga City. Responsible and with good personality. Preferably with experience in the same industry. Willing to work on a flexible schedule, hardworking, and dedicated to work. At maliban dyan, partner, same company rin po, service crew, kailangan po nila, at isang female cashier. Para po sa mga applicant, ay mag-send po kayo ng inyong resume sa through email. Sa partner, sorry, kung naman magbasa ng email. Ang dahilan po, hindi dementia, kundi mali po ang letra. Sorry po, ako na po. Mag-email po kayo doon sa MI, maliliit na letra lang ho, MI 0440 at Gmail, maliit nga. MI 0440 at Mang Inasal. Tuloy-tuloy yun, maliliit na letra. manginasal.com. Okay, salamat, partner. Ako rin, meron din. Taga-Bataan din. Oy, Aliana. May nagtatanong sa aking trabaho eh. Si pamangkin ni Maris, si Aliana Agustin. Gusto mag-apply dito. Nandiyan pala ang trabaho sa Bataan. We want you on our team. We're hiring sales agent sa Bataan area. Yung part-time or full-time, 18 years old and above, babae o lalaki, at least high school graduate, willing to undergo training, at may yung sales experience is a plus. Pwede daw kayong kumita ng 10,000 bawat linggo. Maganda ito ha. Basta kayo may NBI, police clearance, at resume, valid ID, at tax identification number. Makipag-ugnayan kayo sa EUMail, eumil.miguel@mscc.com.ph. Okay, text nyo na lang. Nahihirapan pa kayo eh. Text nyo sa 0931-855-7088. Yan. At muli po nagpapaalala po ang Bureau of Fire Protection ngayon pong buwan pa rin ng Marso. Ang tinaguriang Fire Prevention Month. Sunod-sunod pa rin mga sunog. Kaya nga na-highlight din yung may kaugnayan nga sa sunog dyan sa Ozone Disco. At ito po nangyayari pa rin ng mga sunog. Dapat po tayong mag-ingat sa ating mga sambahayan na wag po tayong mabiktima ng pagsabog po ng LPG. Usually daw, partner, isa po sa mga pangunahin pa ring dahilan ang pagkakaroon ng sunog ay ang mga dilapidated na mga LPG tank at pagsingaw ng LPG na naging dahilan para maglagablab ang mga kusina po ng mga tahanan, partner. Bago kayo matutulog, lalo't sa gabi, kasi kadalasan gabi nangyayari, yung kasarapan ng tulog nyo, saka pag naubos na yung amoy na yung kusina ninyo, amoy LPG na, sumisingaw pala. Correct, oo. Doon nagsisimula pagsabog niya. Kaya, bago kayo matutulog, double check ninyo. Yan mahigpit, amoy-amoy. Correct. Amoy nyo yan At maliban yung partner, sa LPG, yung tinatawag nila dati na faulty electrical wire. Pero hindi naman tamang sabihin na faulty electrical wire. Kasi maayos naman po ang wiring. Ang problema, kung ito po ginat daga, o kaya naman yung tinatawag na octopus connection. Napakarami nakasaksak na nagiinit na po yung kable ng kuryente na naging dahilan para magkaroon po ng pagsiklab. Saka yung mga extension na ganito. Yan. May maraming mga extension. Ito hawak ko, nakikita nyo sa video. Okay, Pagkamisan yan, 10. Tapos lahat doon nakasaksak. Di overload yun. Yun, ang tawag. Overload yun. Ang tawag doon. Overloading ang tawag doon, partner. Kaya maraming mga dahilan na pwedeng maiwasan pang sunog kung mayroong nagpapaalala. Sabi nga po sa paalala, ang paalala ay gamot. Kung matinik ay malalim. At sa ibig po ng awiting yan,
Kami po si Pat Salet at si Dean Kidu. Ay, nagpapaalam na po ang iyong mga lingkod. At partner, sige, magpaalam na tayo. At, yung wala namin winawakasan ang pang-Webes na presentasyon ng malita na serbisyo pa. At by tomorrow, promise, mga kaibigan, seryoso. Promise! Seryoso kami bukas. Dahil Promise. pag Friday, ang aking partner David ay nagbibigay ng mga gininto ang paalala. Tama ka dyan, partner. Abangan niyo po bukas kung ano po yung ating paalalang yan at mga ilang teksto mula sa banal na kasulatan. Partner, sa ngalan po siyempre ng ating mga nakaagapay, ang ating magagaling, masisipag na mga engineer, sina Engineer Jeric Barreto at Daniel Tenco. Magkatandem yan. Oo. At ang kanina ay napakasipag din na partner mo sa pagbabalita na siya ngayon ang ating news writer na si Ace Cruz. Ang ating social media writer na ngayon ay masayang-masaya at masiglang magsigla. Bakit kaya? Si Jude Alabado. Gutom kanina. Ngayon? Dininig mo yung panalangin. Easy. Sumigla. At ang ating communication assistant na si Bea Amigable. Yeah, napakapinis kumilos niya si Bea. Saka napakabait yan. Sir? Hindi ko pa nakikitang nagalit yan, ha? Oo nga. Hindi, nakita ko na yung magalit. Ganun? Nakataas yung sakilay. Sige, babae mo dyan. Ako po si David Oro, ang nag-iiwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa pribilehiyo na makapag-serbisyo sa inyo. Bye! Alright, mga kaibigan, ako po naman si Edwin Eusebio. Lagi nating tatandaan ang paglilingkod sa kapwa isang pagpapala mula sa Diyos. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host. Nakatext ko ngayon, si Ate Marupahati Sarne sa kanyang programang Radyo! Wala kaming COVID, ha? Okay. Klinika! Balita na, serbisyo pa!